Mga ka-SR, mga kabisaya, maayong adlaw. Ang DXSR Scripture Radio 106.7 MHz sa inyong FM dial. Sa Angkor Broadcasting Corporation, mutanyag kaniyo sa tulumanon, panikay-sikay sa kabuntagon. Panikay-sikay sa kabuntagon. Usa ka tulumanon nga mudasig kaninyo sa pagpabangon, nining sayong takna sa kabuntagon. Inubadan sa madasigong pagpaambit sa mga bulawanong pulong sa Ginoo. Panikay-sikay sa kabuntagon. Og karon ania ang inyong alagad. Mga kabisaya, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa atong panag-uban sa tulumanon. Panikay-sikay sa kabuntagon nining adlawng Biyernes, pizza 8 nimbuan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR kabisaya Nonoy B. Ang mudapit umudasig kaninyong tanan sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. Una ton daygon upasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga karong buntaga gitagaan ta og lain na usab kahigayunan, gipabangon tagag igong kusog gidasig sa balang espiritu sa pag-ani sa estasyon kay kini mao atong binyo nga din kita managbagat usab dinis kanginan sa atong Facebook, sa YouTube o kay ang koneksyon sa internet kini bang kahimanan karon ato ning gamiton pinagi sa minaayo nga makapahimuot sa atong labaw nga makagawom. Bisag unsa may atong pagabuhaton, sumala pa sa pulong sa Ginoo nga bisan unsa atong pagabuhaton, kaon, inom, buhata alang sa kahimayaan sa Dios. Wala ta mo buhat niini alang sa atong kahimayaan sa atong kaugalingon kundi una gayod ang Dios. Mo nay gipasabot dinis balang kasulatan. Mo nang mingon ta, salamat kay Ginoo ning taknas kabuntagon nga imo kaming ipabangon, gitagaan mi nimo igong kusog og salamat kay nga kagabi sa among pagkatulog nakatulog ming insakto imo ming gibantayan ana ba so among ibalik nga na kanimo Lord ang dungog himaya og karong adlaw giyahi kami sa among pagabuhaton diin tudloi kami sa dalan nga diin kami makapahimuot kanimo ana ba kay kung mahimuot ang Dios sa ato magipangbuhat kita pod naas kalinaw manaapod ta sa walay mga unsa ba nga mga ato abang matagamtaman matagadlaw bisan pa luyos kapobrehon na may problema ng kapobrehon. Ang importante diya ato abang temper ba ato ang kinaiya atong kasing-kasing ana ba nga sa tibok adlaw wala tay nasugatan nga naglagot ka, wala kay nasugatan nga nasuko ka ana bitaw. So hapsay og pag-abot sa kagabi makatulog ta insakto kay kung wala nang naa di ta makatulog panahon sa gabi magbuntag ta nga way tulog, bation ta og lain-lain nga mga balatian kay diha man mo gawa. Sumuna nga lahi ra gyud kung naay Ginoo sa kasing-kasing. Mo nato ibalik ngadto niya, wala tay lain pagadaygon, wala tay lain nga himayaon. Ang bugtong ngalan nga Ginoong Hesus Kristo gitudloan ta dinhi sa balang kasulatan nga atong ilhon og atong himayaon usa ka Ginoo, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Wala maingon ang balang kasulatan o walay libro nga nagtudlo nga alagarin ninyo ang Dios sa Iran, ang Dios sa Iraq, ang Dios sa wala. Ang sumala sa balang kasulatan, Dios sa Israel. Kaya ang pisikal nga katawhan sa Dios, Israel. Ang espirituanong katawhan sa Dios, Kristohanon. Okay? So karong buntaga atong pagatun-an kining life in the spirit kana bitong atong kinabuhi ba nga naa sa espiritu ba atong masayran karon kay naa may mga muingon ba nga unsa may timailhan nga puno ka sa balang espiritu o naa ka sa espiritu o unsa may timailhan kana bitong muingon bitaw ang uban nga nagdawat ba ni siya ni Kristo unya pila ka bulan ang milabay, pila ka tuig ang milabay, nibalik man siyang daan nga mga gawi sa ambisyo. Kana ba siya? Nakaangkon ba siya sa kaluwasan? O unsa ba? Muna, apila siya sa atong pagtun-an karon nga buntag, life in the spirit. Apa sa dili pa, mingon tag may buntag sa atong tanan nga mga suking digpaminaw sud sa 44 ka mga kabaranggayan sa akom ni atong dagbayan tanang mga barangay officials may buntag ninyo diha atong 44 ka mga barangay kapitanes. Gatusan ka mga barangay kagawad sa nama Sibiyos ug tanang Matanos bisan pa sa mga mag-uuma nga nakaron sa nakalaylay dapit sa atong kabukiran. Kumusta mo diyang tanan kay
Malipayon ang ubang dapit sa kabukiran tungod kay nakatagamtam sila og ulan-ulan. Ang ulan mangyod mo gikinahanglan alang sa mga pagpanguma. Kay siyempre mananom kag mga lagutmon, mananom kag unsa imong itanom diha. Kinahanglan nga ulan kay aron mabuhi ang mga tanom. Lisod kayo, hago kayo magsigig bisbis sa tanaman. Unya kon ang imong gitamnan 2 ka hektarya, madahan nimo na og bisbis. Gawas kong naka-helicopter, inanat niyali. Nahala, sige, may punta ninyo diyan tanan og sa tanang mga lumulupyo daplis kabaybayunan sa tumahigalang nga mga mananagat nga milawod karubutaga, may paglawig sa kadagatan, tanang mga drivers sa nagkalalay mga sakyanan, sikad, tricycle, jeepney, taxi, bus, marig drivers, maayong pagpamasada. Sa di pa kamo mo sugod sa pagpamasada, muyatak sa pedal sa inyong mga sakyanan. So, bana diha, o sikad, kung sikad ka, di pa ka muyatak sa imo ang kuan ba kung og Tagalog pa padjak, pasalamati og una to labaw nga makaagahom. Mao gina siya tanang ginsakpan sa kapulisan, mga kasundaluhan, tanang makawani sa nagkalaylaing ahensya sa tugagamhanan, sa dili pa moatos trabaho, sa di pa mosugod sa trabaho, unaha gyud ang pagampo. Unaha ang Ginoo, mo nang giingon, seek ye first the kingdom of God. Mo nang sa tanang mga gimbuhaton, atong buhaton tungod alang sa kamayaan sa Ginoo kanang nainungutana. Unya noy panalitan kung nag-CR kung nag-CR ka, pasalamati ang Ginoo nga nakapagawas pa kana, kay kung wa pa hospital ka paingon, di ba? Bisang unsa gud atong buhaton kanang buhat kung panalitan, nangawat ka, mapanalinginan di ka ni anas Ginoo, nang limbong ka, mapanalinginan di ka anas Ginoo, dili oy. Pangawat, guna panglimbong, guna. Nahala, sige, sumayin buntag, ilabi na sa ito mga sikbit ng mga probinsya diya sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, diya Misamis Occidental, Misamis Oriental, Oriental, gikan na sa lungsod sa Lugait, Esmatikaw, Initaw, Naawan, Laos nga to sa Alubihid, good morning kaninyo diyan tanan. Og dili lang din is Pilipinas, lakip na itong mga kabisaya nga naa sa nagkalalaing dapit sa kalibutan, labi na sa Amerika. Sir Jeffrey og ni Ma'am Rizal Opima nga nadia sa Amerika, may buntag deres Pilipinas, may hapon diya sa Amerika, kay hapon man ron diya sa New Zealand ni Sister Duna Bagares Rob Walter Lodiman nga nadia sa New Zealand. Alas 9 ron diya sa New Zealand og may buntag ninyo din ha, kay alas 9 man buntag, o bisan diya sa Saudi Arabia, bisan pa sa nakalain dapit sa kalibutan. Good morning sa mga Bisaya, kay dagha po mga Bisaya diya sa Luzon, diya sa Cavite bitaw, o nadia si Pastor John Ingen Villanueva Abrasaldo sa Cavite man na siya. O mga Bisaya man na, sumayin buntag ninyo din ha. May buntag pod ni Pastor Israel Sula Alvaro nga nanukad diya sa Davao, o ni Tatay Feliciano Ponce. May buntag ni mo datay diya sa unahan, og ni Nanay Juicy Ponce. Kumusta mo diya? O sa tanan kutob sa mabot atong Sibya, good morning diya sa atong merkado. Maayong pagpanikay-sikay diya tanang mga tinderog-tinderag utanon, mga tinderog-tinderag prutas, mga labasero, mga tinderog-tinderag karne, may pang-display si mga baligya karubod daga. Good morning. Bisa pag nanindag uling, asin baka why problema na, basta kay negosyo nga tinarong mo nang giingon nga kun buhata ang tanan nga angay nga pagabuhaton tungod og alang sa Ginoo. Og karon di na ta maglangan, direta sa to pagatun-an karon nga buntag. Ang title, Life in the Spirit, kinabuhi diya sa espiritu. Kay ingon din sa Roma Kapitulo 8 versikulo 1 patubang sa 4, ingon din there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after flesh, but after the Spirit. Kung kita di ay, nanadiha kang Kristo, kung nidawatan ni Kristo, maglakaw kita diha sa Espiritu, ay na paglakaw diha sa unod, kondisyonal man Kondisyonal. Busa karon, wala na'y pagkahinokman sa silot, ngadto kanila, nga anaa ni Kristo Jesus. Kinsa wala naglakaw sunod sa unod, apan sunod sa Espiritu. Muna'y giingon din sa pala ang kasulatan. Gikan sa verse 1 hangtod sa verse 4. Sige, atong tiwason sa basa ha. Verse 1 to verse 4. Okay. Verse number 2. Kaya ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha ni Kristo Jesus nakahimo na kanako nga gawas nun. Gikan sa balaod sa sala og kamatayon.
Sa verse number 3, kay unsa ang dili mahimo sa balaod, diha nga kini maluya tungod sa unod, ang Dios nga nagpadala sa iya ang kaugalingon nga anak, diha sa pagkasama sa masalanon nga unod, ug tungod sa sala, mihukom sa silot sa sala, diha sa unod. Sa verse 4, ingon dinhi, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Aron ang pagkamatarong sa balaod, matuman, dinhi kanato. Kinsa, wala naglakaw sunod sa unod, apan sunod sa Espiritu. Dinhi palang daan, makita nato ang sulti sa balaang kasulatan, nga kung kita gani, usa ka Kristohanon, kinanglan nga maglakaw ta sama sa kinaiya ni Kristo. Makakaton ta og karakter ni Kristo ba? Kay lisod kayo maingon tag Kristohanon pero tuaga o bugubog, unya maingon pa gyud nga luwas naman ko, namakak na nga tao. Kay ang tinuod nga adunay Kristo sa kasing-kasing, dunay gikausaban. Dunay kausaban. Posible nga kon moingon ta nga kana siya Kristohanon man kaniadto niya karon ibalik man sa karang posible nga wa gid siya naluwas gyud, wa gid. Kung nagdawat siya ni Kristo, imong giwitnisan nagdawat siya ni Kristo, naglimbong sa siyang kaugalingon. Mo nagiingon dinhi. So aron ang pagkamatarong, hinumduman nato nga ang katapusang balaod sa pagkamatarong si Kristo biya. Dili ta mamatarong kung dili pa si Kristo. So ang tanan nga mga magtotoo nagstruggle sa sala. Sama kang Pablo, kay bisan pa kita Kristohanon ta pero dili ta perpekto, nagstruggle gihapon ta kay napamanta dinhi sa atong unodnon nga kahimtang. Wa man ta ingon nga gikuha na sa Ginoo. So sama kang Pablo nga makatuaw. Pero makatuaw kinsa ang magluwas kanako gikan sa lawas nining may kamatayon. Sumala pa sa pangutana, ang tubag mao si Hesus Kristo, ang atong Ginoo. Ang Balag Espiritu naghatag og gahom nga sa mga magtotoo sa kapitulo 7 og gisulayan ni Pablo ang pagkasuko sa usa ka magtotoo. Yan ang eksperyensyahan nga nagtinguha sa pagpahimuot sa Dios, sa kusog sa iyang unod. Sa kapitulo 8 dinhi sa atong gibasa, wala gipatin-aw ni Pablo ang kadaugan sa usa sa kinabuhi nga nagpuyo sa gahom sa balaang espiritu. So dinhi iyang gipatin-aw og maayo nga inani di ay ang Kristohanon. So number 1 point dinhi, position of the saved. Ang atong kahimtang, ang ang pagka-Kristohanon, believers state before God. Munang in Christ, the believer is justified. The believer is not condemned. He no longer faces to judgment and wrath of the Almighty God. Muna giingon din sa balaang kasulatan. Ganito mabasa sa Roma Kapitulo 8, kung moadto ta sa versikulo 33. Dinhi, makita na to ba nga, ato pod nga aninaw ang unsa ang kasing-kasing, anaas kasing-kasing ni Pablo. Grabe ba, no? Kita na to nga, grabe ang iyahang pagka-debutado. Inana giday. Dili giday nga hamay-hamay. Inana giday ang gitawag nga Kristohanon. Mahulagway na to dinhi og atong makita sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Unsay giingon dinhi sa Roma Kapitulo 8, versikulo 33. Ang giingon dinhi, who shall lay anything to the charge of God's elect? Nahimutang pinili sa Dios sa dihang nidawata ato bang gi-receive atong gidawat ang bugtong nga gasa, kay ang gasa sa Dios magod si Hesus Kristo man. So nahimutang elect, dili ta mahimong inik kay gusto man sa Dios God nga kita mo doon niya sa atong kinabubuton ba? Dili man ta, wala man ta gimarsyalo sa Ginoo. Gisultihan ta, nakadungog ta sa doktrina sa kaluwasan. Kung nakaamgo ta, kung moingon ta nga, ay, husto to, no?
Mura din na ang paagi sa kaluwasan. So mudawat ta niya kay wa may laing paagi. Gikan diha, gikan na niyang adlaw, gikan niya ng orasa nga nihimo tag commitment, padayon na hangtod sa kahangturan na ayaw nagbuhi. Muna ingod din sa 33, kinsa man ang maningil og bisan unsang butang ngadto sa mga pinili sa Dios. Ang Dios mao ang nagpakamatarong. Sa 34, ingod din kinsa man siya nga nagahukom sa silot. Si Kristo mao ang namatay. Oo, hinuon ang nabanhaw pag-usab. Kinsa mao ang anaa bisan sa tuo nga kamot sa Dios. Kinsa mao usab ang nagahimo og pagpangamuyo alang kanato. Swerte ta nga mga Kristohanon tungod kay dunay nangamuyo alang kanato ang Ginoong Hesus Kristo. Sa reliyon sa tibok bahin sa kalibutan, ang Kristohanon maoy bulahan. Ngano? Kay si Kristo mismo nangamuyo alang kanato. Dinhi sa Roma Kapitulo 5, versikulo 6. Roma Kapitulo 5, versikulo 9. Ato mabasa dinhi. Ingon din ang pulong nan, mas labaw pa, ingon nga karon, gipakamatarong na pinaagi sa iyang dugo, kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya. Pinaagi kaniya, kang Kristo na, gitumbok diya kang Kristo. So wala gyoy kinabuhing dayon, walay kaluwasan, nga mabatunan sa usa ka tawo, diha lang gyud kang Kristo. Kinsaban ang imo ang gitagaan og pagsalig, gibutang ang imo pagsalig nga mo'y nakabaton, mo'y naghatag kanimo kaluwasan. Nabay laing pangalan? Walay laing pangalan. Gani si Kristo nagkanayon siya sa John, ihaning pamulong, sa John chapter, ato mabasa din John Kapitulo 5, versikulo 24, muna ato mabasa. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Muna gisulti ni Hesus Kristo. Si Kristo ang nagpasalig. Wala kay laing libro nga mabasa nga dunay laing tao nga nagpasalig. Ibutang tas mga Buddhism, si Buddha nagpasalig ba ni? Naabay dokumento nga ikapakita nga nagpasalig si Buddha ni? Wala. So si Kristo ra mo'y naay dokumento nga atong mabasa, kini di atong gibasa, dokumento ni. Kining pulong sa Dios wala niabot din ni sa yuta nga pinaagi sa tao. Kining pulong iyaan ni sa Dios. Gipreserba gani sa Dios kay iyahan ni nga pulong. So kining statement din kang Kristo man dili gyud ni nga tumo-tumo sa tao. Si John ang nagsulat. John chapter 5 verse number 24, sa pagkatinod ako mag-ingon nga na kaninyo, siya nga nagapaminaw sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga mipadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Ug dili moadto sa pagkahinokman sa silot, apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So miagi na kay kini magud atong kahimtang karon sa diha nga wala ta diha ni Kristo, wala pa ta nakaamgo ba nang ginabuhi ta kay kumuhisgot nagsimba man ta. O kami gani ato nagsimba man mi. Wa mi sipyat simba mi oy. O dayon ang problema karon, ang problema ba sige simba lagi. Ang pangutana karon ba ang atong kalag ba sigurado ba nga ini kamatay nato maato ba sa langit? So wala gid tay kasayuran niya na. Pareha ba tong yunok nga basa og sa Book of Isaiah, kabahin sa kaluwasan, ipautana siya ni Felipe kung nakasabot ba siya siyang gibasa, ingon siya nga, wala. Nakabasa lang siya,
pero wa siya kasabot. Daghan kayo ang mga nagbasa og Biblia pero wa kasabot. Naman ganito nakitaan ako ba nga ang Ginoo ningon siya ba murag grupo to sa humanism. Ingon siya nga ang Ginoo yang gikot ang kuan ba sa Book of Genesis nga ningon ang Ginoo Adan og Iba. Si Adan ug si Iba gisugo sa Dios nga pwede mo mukaon sa tanang bunga sa kahoy. Dini sa tanaman sa Eden, pero usa lang kabutang ayaw niyo kanang naa sa taliwala. Kay kung sa gayon nga mamukaon kamo niya na, mamatay gayud kamo. Kana mo na statement sa Dios. Dayon, nikaon si Adan ug si Eva, wa man sila namatay. Ang iyang ingon nga, ang Ginoo mo'y una nga namakak. Iyang gipasangilan ng Ginoo ba? Inaana ba di ay? Usa man to ka content creator, iya man tong muna iyang explanation. Usa na ka pagpasipalaw, usa na ka pag niyabag-yabag ba? Nga teaching. Unya, nasa Arios ang dalunggan. So, klaro kayo nga, wa gyud sa kasabot sa punto sa Dios. Tungod kay, ang tao nga makasabot nini, kadto ra mga tao, nga midawat kang Hesus Kristo. Kay si Kristo mao man ang kaalam. Ang kaalam mo si Kristo. Kung nangita tag kaalam, si Kristo na ang kaalam. Walay kaalam mga babatunan sa tao kung walay Kristo siyang kasing-kasing. So dinhi, ingon siya si Hesus Kristo dinhi sa John chapter 5 verse number 24, sa pagkatinod ako mag-ingon nga na kaninyo, siya nga nagapaminaw sa akong pulong. Namunang kinahanglang maminaw siyang pulong. Unsay giingon niya? Dawaton si Kristo. Og nagatuo kaniya nga mipadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Og dili mo adto sa pagkahinukman sa silot, meaning dili maimpierno. Apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang gipasabot ni Kristo dinhi, dili na mo adto sa linaw nga kalayo. Di na maadto sa imperno ang kalag. Sumuna nga naghatag pud siya og security. Believer security in Christ. Dunay secure na ang mga Kristohanon. Ama na ito mabasa. Mabasa na ito naman na itong posisyon. Humantang midawat ni Kristo. Katong mga nidawat ni Kristo, niyatong mga nakalabay mga bulan, unya karon ibalik sa bisyo, dili to tinuod ang ilang pagdawat. Ana ra na siya kay di man kumutuo nga kanang backslider, di man kumutuo na walay backslider. Kanang maingon backslider wa gid na makaangkon sa kaluwasan. Pwede man na mahimo man na so sa katawo nga nidawat sa ni Kristo bago pa lang. Nagsimba siya, muimi na pud siya, mubasa na pud siya Biblia. Pero di gud siya luwas. Kaya di man makita ang kausaban. Di gani mausab ang tao. Di gani mausab ba? Di gani ang pulong gani. Walay epekto siyang kinabuhi sa ato pa. Wag na siya makaangkon sa kaluwasan. Kaya ang tao nga dunay epekto, ang pulong sa Dios nga iyang gibasa, gipaminaw, o iyang gidawat, dunay epekto. Muna nga ang mga magtotoo, gitagaan og security. Believer security in Christ. Sumala pa sa John at chapter 10 verse number 27. Dire atong mabasa mo ni atong posisyon. Kristohanon. Sigurado ni. Daga mo ingon nga ngano makasiguro man mo. Kami wala mi moangkon nga kami sigurado. Kami nidawat lamang among gisulti, kami sigurado tungod kay ang among gituhuan, ang among gisaligan nga mandulwa si Jesus Kristo mo'y naghatag og pasalig namo, mo'y naghatag og security. John chapter 10 verse number 27. Diba ingon niya dinhi, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ingon si Kristo. Ang ako mga karnero maminaw sa akong tingog. Kung tinuod ka nga karnero sa Dios, maminaw ka sa tingog sa Dios. Ug ako nakaila kanila, ug sila nagsunod kanako. Muna mga Kristohanon. Makita nato ang mga Kristohanon sa Bag-ong Testamento, gitawag og mga apostoles. Mga Kristohanon man to sila. Gawas lamang sa isa. So sa to pa, pwede di ay nga moangkon tang nakaangkon ta sa kanabang pwede di nga moingon tang Kristohanon ta pero wa gyud ta makaangkon sa kaluwasan. Kay pwede moingon tang Kristohanon man ko.
pero wala nakaangkon sa kaluwasan. Pareha ba ni Judas Iscariote? Kristohanon ba ito siya? Uban-uban ba ito sa mga apostoles? O nagsangya og mayang balita, pero nakaangkon ba sa kaluwasan? Wala. Muna'y peligro kayo? Muna'y peligro kayo nga sige lang ta naghimo og mga unsa ba na tinud-anay nga pagpangalagad kunuhay pero dili man dahil sa tinuod nga Dios ta nangalagad. Kay si Judas Iscariote wala man siya nangalagad sa tinuod nga Dios. Kinsa may iyang gialagaran? Ang iyang kaugalingon. Ug ang mga butang ning kalibutana mo iyang gihigugma, mo iyang gialagaran, dili ang tunay og tinuod nga Dios. Si Pablo makita nato dinhi gitudloan ta, inigbasa nato aning mga sinulat ni Pablo dinhi, tudloan kita kung giunsa siya. So dinhi sa mupadayon ta kay stipit man ni Kristo dinhi sa 27 ingon sa ang ako mga karnero maminaw sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako. Kung maingon tas tong koglingon nga karnero man ko ni Kristo. Unya karon pag ingon ni Kristo nga dili ka mohimo ana, wala ka nihimo. Panalitan ingon siya nga ayaw pag-ampo og Dios. Unya wa man ta ni patuo, nag-ampo magyapon tag Dios ni sunod ta niya. So wala ta ni sunod niya. So dili ta karnero sa Dios, dili ta karnero ni Hesus. Sa 28 ingon siya dinhi, and I give unto them eternal life. So gitagaan na niya kinabuhi. Kinsa may naghatag og kinabuhi? Si Kristo. Kinsa gitagaan niya? Mga Kristohanon. Unya mo na makaingon ta nga, makasigurado ta nga, nanate kinabuhing dayon kay si Kristo may nagpasalig. Og ako, naghatag nga to kanila og kinabuhing dayon. Og sila dili gayod malaglag. Ni adunay tao nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. So humantang midawat ni Kristo karon panalitan karon ta ni dawat ni Kristo. Kana atong pagdawat ni Kristo mao na atong ikinabuhi matag adlaw. Ang kaluwasan gikinabuhi matag adlaw. Nabugoy tao nga tinuod nga nakangkon sa kaluwasan pero nadito sa bulangan di na tinuod. Imo rang gibinuangan ang Dios. Oy ang Ginoo biya dili biya mabugal-bugalan. Kinala atong kasing-kasing magtinarong at tubangan sa Dios. Kuan man ni, relasyon man nato ni, tali sa Dios o nato. Mao man niya, humantang ni dawat ni Kristo, ayaw nagtanaw-tanaw sa imong palibot, nga kinsa pa na imong mga paryente, mga higala, ayaw nagtanaw diha. I-focus sa imong kaugalingon diha ni Kristo kay nakigrelasyon ka na ni Kristo, human kami dawat ni Kristo. Imong gidawat si Kristo nga imong bugtong personal nga manluluwas, mo ni atong posisyon. Okay. Sa verse number 28, ingon din si Kristo, my Father, which give them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ang Ginoo gamhanan, walay bisan usa ka butang o tao nga makakuha kanato gikan sa posisyon ni Ginoong Hesus Kristo. Muna nga ay nagpalingla na mga uban pa nga mga pagtulunan diha nga dili makahataw og kasiguruan sa kinabuhi. Importante ba kining atong pakinabuhi karon? Kini bitong miingon ang uban nga ni success kay tungod sa ilang pagpaningkamot ba pero walay Ginoo. Daghan kayo mga ni success gyud tinuod kanang ni success gyud tinuod nga mga Kristohano, daghan na. Gani nag-support, padayon nag-support sa misyon. Munay tinuod nga Kristohanon, kumbinsido. Kay ang mga Kristohanon gyud tinuod mo support gina sa misyon. Tanawa ra guni atong istasyon, tanawa ra guni mga equipment dinhi. Diin man gikan. Suporta ni gikan sa mga Kristohanon sa Amerika. Doon na sila gugma sa kalag. Ang tao nga tinuod gyud nga naay Kristo, doon ay gugma sa kalag. Uy. Muna nga doon ay kausaban mo nang mausap imong direksyon ba kaniadto. Ako bitaw kung una-una. Ako pangandoy. Lahi man. Sa diha nga nakaila ko ni Kristo, nalahi pod. Giusab usbon ang direksyon nato. So munang naa nga muna atong posisyon. Wala ta mag-angkon nga tinumo-tumo nga kita nakabaton og kinabuhing dayon, dili na tinumo-tumo tungod kay si Kristo mo'y naghatag og nagpasalig nato niya na. Nahimutang pinili sa Dios sa dihang nidawatan ni Kristo. Kay wala man tagi marsyalo sa Dios, kinalang kabubuton ta nga moduol niya. Ug moduol ta niya, dawaton ta niya.
ug tawgon ta niyang karnero. Dili lang kay karnero, kundili mga magtotoo. Muna to ang unang punto, position of the saved. Mga luwas ni. Way labot ang mga dili luwas katong nag-angkon nga Kristohanon pero dili wala day nakaangkon sa kaluwasan, dili day tinuod kay na pa man sa unodnon nga paglakaw. Karon dirita sa ikaduhang punto, power of the Spirit. Gahom sa Espiritu, life of the Spirit. Spirit of life in Christ Jesus. Dili na sa atong unodnon, dili sa atong kagalingon. Jesus Christ dwell in us through the person of the Holy Spirit. To have the Spirit, it to have the life of Christ within. Kay ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha ni Kristo Jesus. Nakahimo na kanako, sumala pa ni Apostol Pablo, nakahimo na kanako nga gawas nun gikan sa balaod. Diba? Atong balikan ganito, atong ibasa ganiya. Muna siya ang giingon din sa Roma. Makita na to din unsa ang kinabuhi ni Pablo. Roma Kapitulo 8, versikulo 2. Tanawa ra guni. Muna siya ang tinuod nga Kristohanon tunay. Makaingon ta ba nga, maka-examine ta sa kagalingon, Lord, dako pa day kay kukulang, dako gid tinuod. Lord, pasaylo ako, dako pa day kay kukulang. Nao, kay ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha ni Kristo Jesus, nakahimo na kanako nga gawas nun gikan sa balaod sa salaog kamatayon. Nahimo nang gawas nun, wala na siya naulipon kay sa unod nun, wala na siya naulipon sa balaod. Kay si Pablo, sinati man niya kay ang balaod good sa mosaiklo. So ito man siya. Kay Hudiyo ba siya? Kay usab isa ka Parisi. Muna nga, nahimo siyang gawas nun sa balaod. Abi niya, o katong mga gihimo niya nga pagpatay sa mga Kristohanon, pagkulatas sa mga Kristohanon, moto'y paagi sa Dios, dili di ay, iyang naamguhan. So muna, kinalata makaamgo. Sama kang Pablo, nakaamgo siya. Kaya nakaamgo siya nan, nakasulti siya nini, na preserbar kini nga pulong. Kung ang Kristohanon nga kinabuhi, makahimo pa sa usa ka maayo-kaayo nga butang, kutob sa atong mahimo, dili kinahanglan nga ipadala sa Dios ang balaang espiritu aron matabangan kita, dili na kinahanglan. Kung magpasigarbo ta sa itong kagalingon nga maningkamot lang ta, maghimo lang tag matarong, dili na kinahanglan ang Dios nga magpadala og balaang espiritu para matabang na to. Kay makahimo raman dayta. Mao nang naa. Sa tinuod lang di ta makahimo oy. Di ta makahimo. Mo nang liberated by the Spirit, free from law of sin, death, and death. The principle of sin and death reigns in the life of the unsaved. Muna naghari sa mga dili pa luwas. Katong dili mga luwas ba? Mga moangkon nga Kristohanon pero wala gyud maka-experience og pagdawat ni Hesus Kristo, wala maka-experience og pagbag-o sa una kanang renewing of mind. Wala makabag-o ba, wala makaamgo. Salaktod. Mo nang naa, mo na mga dili luwas. History tells the story of sin and death. Cemeteries are proof of sin and death. Ang sementeryo mo na'y pamatuod sa sala ug kamatayon. Muna ingon din kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi diha ni Kristo Jesus nakahimo na kanako nga gawas nun gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Kay wala man gyoy balaod nga makahatag og kinabuhing dayon. Nabay balaod nga makahatag kinabuhing dayon? Wala. Wala bisan usa. Kay kung miingon ka nga ang napulo ka balaod ay okay. Tugutan na to napulo ka balaod. Na perfect nimo ang napulo ka balaod. Unya, man ka nakakuha og dokumento nga nagpamatuod nga ang tao nga nakahupot og napulo ka balaod, pulo ka sugo, kay pulo ka sugo man ang kasagara mabutang sa utok sa tao. Nakabuhat o nakahimo sa pulo ka sugo, nakaangkon sa kinabuhing dayon, naadi ay. Wala no? Wala ni bisan usa. Wa gani kahimo si Adan og si Eva sa usa lang ka sugo, kana pa kang napulo. Unsa may sugo nga gihatag nga to kang Adan? Dili pagkaon. Maura. Wagan sila kasunod. Mao nang
gikuha na siya aron nga walay tawo nga magpasigarbo. Walay tawo nga magpasigarbo ba ning kalibutan na? Gikuha na siya sa Dios. Tagaan na to og credit, tagaan na to og dako nga sabi tawag na, dako nga credit lagi, dako nga pagsalig dili man pagsalig kanang dako nga bili. Kana tagaan na to og dako nga bili ang gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Hinumduman na to, walay tao nga mamatarong ning kalibutan na kung wala pa si Kristo. Unsay verse ana? Walay tao nga mamatarong kung wala si Kristo. Tanawa ha? Kung ikaw wala pa diha kang Kristo, dili ka matarong atubangan sa Dios. Pwede nga mamatarong ka sa imong mga higala, pwede nga matarong ka sa imong pamilya, pwede nga ang pamilya mo daig nimo nga buutan maning bata. Walay problema na. Walay problema sa kabutan, pero atubangan sa Ginoo ang isyu dinhi dili man dinhi sa atong pamilya, dili man dinhi sa atong mga tao. Ang isyu dinhi dito sa Ginoo, tali sa Ginoo kita. So ang tao nga walay Kristo sa iyang kinabuhi, dili mamatarong, dili gyud mahimong matarong. Nan kon magpabilin ta nga mamatay ta nga wala tay Kristo, dili gyud ta matarong atubangan sa Dios. Dili ra ba ginamadag kahig, di na madag pangadje, di na madag pamisa. Tinuod bitaw na. Sa bersikulo, Romans chapter 10 verse number 4. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Kita nimo na. Si Kristo ang katapusang balaod sa pagkamatarong. Kung wala tay Kristo, mamatay ta, di kita mamatarong atubangan sa Dios. Bisa kung saon pa. Giingon naman na din sa balang kasulatan. Kaya aron, walay bisan usa nga tao nga magpasigarbo. Ang kaluwasan nagpabilin nga grasya. Sumala pa sa Ephesians chapter 2 verse number 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ang kaluwasan kinabuhing dayon gasa na gikan sa Dios. Pinagi kang Hesus Kristo. Aron walay bisan usa nga magpasigarbo. Dire sa verse number 9. Not of works, lest any man should boast. Walay tao nga makaangkon sa kinabuhing dayon, pinagi siyang mayong binuhatan. Kay dito sa langit, makahatag man nagkagubot. Dili gusto ang Dios nga magubot ang langit, kay siya ang hari sa kalinaw. Daghaman niyang maingon nga, ay, niabot ko din sa langit, Brad, kay buutan, good kay ko sa kalibutan. Di ba, wise ang Ginoo? Pinaka-wise ang Ginoo. Sumuna nga, atong balikan ang Roma Kapitulo 8, versikulo 2. Atong tapuson kining punto dinhi, kining punto sa power of the Spirit. Mao ni ang gahom sa Espiritu. Romans chapter 8, verse number 2. So mana, for the law of the Spirit. Dunay law, dunay balaod. Ang balaod sa unod, dili magsilbi. Arita sa balaod sa Espiritu, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Asa ta makakuha og balaod sa Espiritu? Diha ra kang Kristo. Tanawa For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Nahimo nang gawas nun. So wala na ilabot ang wala na ilabot. Sa ato pa daynoy, mayinding uban. Sa ato pa daynoy, pwede na day kang mupatay. Hamang kakakita nga kung maglakaw ta diha sa espiritu, naay gahom sa espiritu. Nagtudlo day ang balaing espiritu nga patyon nimo siya. Nagtudlo ba? Di ba wala no? Wala. So ayaw pag himo og ingon ana nga panghunahuna kay imuha man ang desisyon, wa man magtudlo ang Biblia na. Kay wala magtudlo ang Biblia, sundo na to ang unsa ang gisulti dinhi. Ay mo man ang giingon dinhi sa balaang kasulatan. Kay ang balaod sa espiritu, so naagya po'y balaod sundon. Espirituhan ng balaod. Dili sa unod ng balaod. Muna ang Kristohanon. Muna ang power sa Holy Spirit. Nga niya na to. So kung Kristohanon data, maglakaw ta, subay sa espiritu. Dili na subay sa unod. Munang dili na maghubog-hubog, dili na manugal, wala na isyu sa sugal, wala na isyu sa hubog-hubog, kay dili naman unod nun.
O, di ba? O, mo nang naa. Direta sa ikatulong punto, katapusan. Provision of the Son. Weakness of the law. Kay ang balaod, luya man siya, wala man sa igong kusog. Ang balaod ba? Wala igong kusog. Muna kay wala man sa igong kusog, ang anak mo ay nag-provide. Si Kristo. Ang sige ingon sa verse number 3. Oh. Ingon sa verse number 3, for what the law could not do, that it was weak through the flesh, God sending His Son, His own Son, in the likeness of sinful flesh. Iyang gipadalag, so gipatinaw din ba nga, kay unsa ang dili mahimo sa balaod. Ang balaod dili makahimo, balaod sa unod ang gisgutan. So diha nga kini maluya tungod sa unod. So ang balaod walay kusog tungod sa unod. Kay kini atong unod nun nagpasulabi man ni. So ang Dios nagpadala sa iyang kaugalingon nga anak mo na si Hesus Kristo diha sa pagkasama sa masal-anon nga unod. Oh, pareho sa ato ang unod nun ba? Nga nakatilaw pud siya, nga nanggutomon pud siya, masal-anon nga unod, mo na siya niani sa kalibutan. Ug tungod sa sala, mihukom sa silot sa sala diha sa unod. Nihukom sa silot sa sala diha sa unod kay gilansang man siya. Oh, gilansang siya. Mo nang statement ni Pablo nga kun kita ni dawat ni Kristo na kinabuhi tang Kristohanon, sama ra nga gilansang ta adlaw-adlaw. Oh, mo na siya. No one can keep the law because of the weakness of his old sinful nature. Mo nang naa. The law cannot give power to us. So, we can live a life of righteousness. Mo nang kay tungod sa balaod nga dili wala man say kusog. So, ang anak mo ay nag-provide. Work of the Lord. Munang tagaan na tog dako nga bili ang iyang gihimo ngadto sa cross sa Kalbaryo. Work of the Lord as our substitute for sin. Siya mo'y substitute. Imbes kita mo'y silutan, kita gipalingkawa sa silot og iya nang tagamtam. Iyang na-eksperyensyahan kana nga silot nga alang unta ka nato. Sumunang naa sa verse number 3. Munang na nga kay unsa ang dili mahimo sa balaod diha nga kini maluya tungod sa unod. Ang Dios nga nagapadala sa iyaang kaugalingon nga anak diha sa pagkasama sa masal-anon nga unod ug tungod sa sala mihukom sa silot sa sala diha sa unod. The sinless perfect Son of God came in the likeness of sinful flesh. Nianhi sa kalibutan, and for sin, by His death, He condemned sin in the flesh. Si Paul, mo nang nagsulat siya nga ingon siya sa Romans 6 bitaw, knowing this, that our old man is crucified. Atong tanawon ha. Muna ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Kung kinabuhi ta nga Kristohanon karon nga tinuod ta nga nakaangkon nga naay Kristo sa itong kasing-kasing, wala nang gitawag backslider. Kaya ka mga backslider, tinuod lang, wag na nakaangkon sa kaluwasan. Sa primero pa lang. Marabag ka ng kuan ba? Marabag ang impeachment ba? So good pa lang. Wala na. Mo nang naa. So ang mga tao, mangita gyud lusot. Mangitag lusot, bisang usa og lusot kay di gyud kalusot. Romans chapter 6 verse number 6 ingon niya, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Dili ka mo serve sa sala. Kristohano na God. Nga nahibalo ni nga ang atong daang pagkatao gilansang na sa cross. Uban kaniya, aron ang lawa sa sala malaglag. Aron sukad karon kita dili na moalagad sa sala. Lisod kayo kung moingon tang nidawat ni Kristo niya nag-alagad gyapon sa sala. Nakoy ka istorya, ingon siya nga, nidawat biya ko ni Kristo brad. O niadtong iyang ginganlan tong sa tumbulana, sa tuiga.
Pero ingon niya, hantod karon brad, miinom man gyapon ko. Nya, nidawat siya ni Kristo ko nga, ako siyang gisultian. Ako siyang gisultian din Kamo ni brad. Mo ni siya. Mo ni siya. Kung magsubay gyapon ta sa atong unodnon nga mga kahigwaos, mga unodnon nga mga pagbati, mga panghunahuna, wala ta mahuso sa atong pagkamakasasala. Wala ta mahuso gyud. So dili tinuod nga nakaangkon ta sa kaluwasan. Ako sang gisultian. Dili tinuod na nga nakaangkon sa kaluwasan. Kay ang tao nga nidawat ni Kristo naago nang giingod diha sa ato ganitan aon 2 Corinthians, di ba? 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Kanang ingon diha 5:17. Therefore, if any man be in Christ, busa, si bisan kinsa nga naa diha ni Kristo, he is a new creature. He is a new creature. Makita na to din sa atong kaugalingon, unsa may nabag-o nako, human kumidawat ni Kristo, nabay nabag-o nimo. Kung naay nabag-o nimo, imo na nakita, all things are passed away. Behold. Kanang behold, ikaw may nakakita mismo. Kung nakita nimo imong kaugalingon nga wala day nausab nimo, sa ato pa dili day tinuod, Lord, unsa man akong kasing-kasing? Pwede ba Lord nga tagaan ko nimo kasing-kasing nga mahigugmaon? Pwede ba Lord nga tagaan ko nimo kasing-kasing? Lord, osba akong kasing-kasing Ginoo, nganong nagpabilin man ko ani akong bisyo? Tan-awa imong kaugalingon. Human kami dawat ti Kristo, nya inana ka. Nga muangkon garbo kay ning uban, moingon day nga na backslide man gugubrad. Garbo kay moingon backslide pero wa gid day makaangkon sa kaluwasan, wala gid ay. Di man kumutuwa na nga backslide, di kumutuwa na. Kadaghan kayo, experience man ako na wala gid kumutuo nga dili gid kumutuo nga ang tao nga nidawat ni Kristo karon kanang nidawat ni Kristo karon niya nagsimba, nagbasa Bible. Pantalya ra na kay maikog siya ba, maulaw siya nga iya lang gitabunan unsay naa sa iyang sulod. Pakitang tao ra ba? So dili na sa tinuod nga nakangkon sa kaluwasan, ni simba siya, ni imin pud siya. Kay tingali na anay gipaninguha nga laing butang, naninguha baron ulitaw ba na nga dunay gikaibgan ana, dunay paninguha ana. Buhaton man na ang tanan, pero sa limbo nga paagi, ayog limbongi imong kaugalingon. Bitaw, ayog limbongi imong kaugalingon. Inana man na. So pwede nga nisimba siya, kauban ninyo, pero wa man ta kakita sa kasing-kasing sa tao. Simba siya, muimin po siya, kung magwali ang pastor, muimin po siya, mabasa po siya Bible, ana. Pero paggawas, tuwa dito sa sugalan, tuwa dito sa imnanan, dili na tinuod nga kuan, kangkon sa kaluwasan, dili na tinuod. Munang walay backslider. Moana gi ko walay backslider. Wala gid na maluwas bisan pag 20 ka tuig na sang sigig simba. Pero yang kinaiyawa gid mausab. Yang kinaiyawa mausab, wala mo dulot ang pulong sa Dios. Pirmi siyang nangalaga di sa sala, pirmi siyang nakig-uban sa demonyo, bisag naa sa sulod sa simbahan. Kaya ang simbahan manggo, dili man kanang literal nga building. Dili ang espirituanong simbahan. Ang ato ang, mabitang ingon ni Pablo, glorify God in your body. In your body. Niya nga nung imo mang manigarilyo ka pa man, imo mang hugaw-hugawan, imo ang lawas. Mo na siya din kung tinuod ta nga nakaangkon sa kaluwasan, magtinuod ta mubalik tas kamatuoran. Mingon ta nga, Lord, pasaylo ako Ginoo kay nagbinuang ra ko. Ana ba? Itug-an nga tos Ginoo ra God, kumpisal ba? Muna nga ingon din sa Roma kapitulo 6, atong balikan ang Roma kapitulo 6, versikulo 6, ingon sa dinhi ba? Nga nahibalo niini nga ang atong daang pagkatao gilansang sa cross uban kaniya aron ang lawa sa sala malaglag aron sukad karon kita dili na mualagad sa sala. Humantang mudawat ni Kristo kay si Kristo gilansang man atong ilansang ang atong pagkamakasasala pod. Biyaan man nato ba? Biyaan nato. As our source of righteousness, ang atong source sa righteousness mao si Kristo. Hunaw-hunaw na to nga
sa tanan na ito mga pangbuhat, naigatan na to, naa si Kristo. So maulaw ta ni Kristo bisa na lang og di ka maulaw si mong pamilya, di ka maulaw si mong silingan, kaulawin na lang si Kristo Kay si Kristo tanang panahon makakita siya. Si Kristo tanang panahon. Makita niya ang atong ipangbuhat matag adlaw. Kita niya atong kasing-kasing unsay naa diha. Munang sa verse number 4, ang source, ang tinubdan sa atong pagkamatarong mo si Jesus Kristo. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Kanang righteousness of the law, balaod sa pagkamatarong iyana ni Kristo, matuman unta din hinato. Munang, walk not after the flesh. Dili ta maglakaw diha sa atong unod, but after the Spirit. Humatami dawat ni Kristo. Diha na ta sa espirituhanon, usa na ta ang Kristohanon, espirituhanon na. Kumaangkon kang Kristohanon, niya palahubog ka, di ka tinod nga Kristohanon, ka maglakaw sa espiritu. Tanawa ang bersikulo, klaro kayo ba? Aron ang pagkamatarong sa balaod, matuman dinhi kanato, magunahuna ra ba nintag, basta gani balaod ang iskutan, magunahuna dayon taog, napulo ka balaod. Dili na napulo ka balaod ang iskutan diha, aron ang pagkamatarong sa balaod, matuman dinhi kanato ang pagkamatarong sa balaod, si Kristo na ang matarong. Aron matuman dinhi nato, makabaton tag pagkamatarong pud ni Kristo. Maimpluwensyahan ta ni Kristo ba? Ana, kinsa wala naglakaw sunod sa unod, apan sunod sa espiritu. Ayaw na pagpangibog sa mga butang nining kalibutana, kay di na iya sa espiritu, iya na sa unod ng butang. Perting paningkamot nimo, pamupo og mga kwarta, mga kabtangan ning kalibutana, pero walay pulos na, mahanaw raman tanan. Di ba? Mahanaw tanan, no? Unsa may butang nga mulungtad? Ang butang nga mulungtad ang pulong sa Dios. Kung dili ta maminaw aning pulong sa Dios, wa tay kinabuhi. Law fulfilled, kanang ang balaod natuman. Law might be fulfilled in us. Ang atong pagkamatarong nagagikan sa kamatuoran. Walay laing kamatuoran si Kristo, nga kita ana kang Kristo, kita adunay iyang pagkamatarong. Kita dili makapatunghag pagkamatarong kung wala si Kristo. Kung ato kining buhaton, naningkamot kita sa pagpauswag sa atong unod, dili na madawat sa Dios. Di ba no? Di na madawat. So kay ato ta ni Kristo. Munang ang 2 Corinthians sa chapter 5 verse number 21. Ihulagway din okay. Chapter 5 verse number 21, ingon din ang pulong sa Dios. For He hath made Him to be sin for us. Tanaw ra guna ang bersikulo. Dili ba ta makaamgo, dili ba ta makahunaw na niya na? Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato. Kinsa man na si Kristo, kinsa wala na kaila og sala, wala maka-experience og pagpakasala. Doon na ray usa ka tawo nga nianis kalibutan nga wala makasala sukad, si Kristo ra. Ang tanan nakasala gikan kang Adan. Asa man si Mary gikan? Si Mary. Di ba kaliwat ni Adan? Si Mary. Kay ang sinugdanan sa tao, tanang tao sa kalibutan, si Mary ug si Adan man. Di ba? Si Mary ug si Adan. Si Eva ug si Adan, si Mary naman. Sumunang naa. Kung si Eva o si Adan nakasala sila, maingon ta nga si Mary walay sala. Ahaman sa gikan nga kaliwat. Kitang tanan gikan ni Adan. Sumalas bala ang kasulatan ni Adan ug ni Eva. Diha ang sinugdanan. Kay sila nakasala man, kita pod ang atong nature makasasala pod ta. Unsao man nato paghuso sa pagkamakasasala nga makabaton kinabuhing dayon. Walay laing pagi, si Kristo lamang nga wala nakaagi og pagpakasala. Mo nang giingon dinhi sa 2 Corinthians sa chapter 5 verse number 21. Lifestyle change, walk after the Spirit. Kinalan mausab dunay makita ba? When Jesus comes into a life, He changes everything. The believer's lifestyle is changed by the power of the Holy Spirit. Munang Hebrews sa chapter 4 verse number 12. Di ba? Mabasa na to.
Muna kinahanglan natong dawaton ikanabuhi kining pulong sa Dios, kay importante ni. Magsige ta og kuan ba kanang pangandoy sa mga butang, kining mga butang nining kalibutan na mahanaw ra ni. Walay mapupo natong tanan. Unsa may mulungtad nga butang? Ang mulungtad nga butang, Matthew chapter 24 verse number 35, muni giingon dinhi sa balaang kasulatan, langit ug ang yuta mahanaw, heaven and earth shall pass away, but my words, ingon si Kristo, but my words shall not pass away. Mulungtad hangtod sa kahangturan ang pulong sa Dios. Nan karon og dili ta maminaw nining pulong, dili ta modawat ni Ginoong Hesus Kristo kanus aman ta mamahimong anak. Tingali ikaw karon nga naminaw, nag-assume ka or naghunahuna ka nga anak ka sa Dios. Hinumdumi ang Biblia nagsulti, ang tanang tao gibuhat sa Dios. Tanang butang, lakip ang tao. Ang katapos ang gibuhat sa Dios, tao man. So ang tao binuhat sa Dios. Kanus aman ta mahimong anak, mahimot ang anak niya kung atong dawaton si Hesus Kristo sa atong kasing-kasing. Unsa may bersikulo? John chapter 1 verse number 12. Kinahanglan ta makaamgo. But as many as receive Him, kinahanglan to siyang dawaton. Kinsa na? Si Kristo. To them give He power to become the sons of God. Aron to mamahimong anak sa Dios. Even to them that believe on His name. Kanang unang sentence diya, before even to them that believe on His name, kita ng mga hintil. Ang una na sa babaw, mga Hudiyo na. So ang mga Hudiyo o kitang mga hintil, pareho ra og kaluwasan nga gihatag sa Dios. Walay diferensya. Nabay diferensya? Wala. Kay ang pisikal nga katawhan sa Dios, Israel. Kinahanglan to masabtan. Og ang espirituhanong katawhan sa Dios, Kristohanon. Nan karon, di ba nato tarungon ang atong pagka-Kristohanon? Naingon si Kristo, ingon ang uban, di man kumutuan ang pulong. Nga gibasa ni Nunoy diha, o sige, imo hapon na. Kung di ka mo to, di man kapugson. Basta kami manuom eh. Sumala ni Jesus Kristo, John 12, verse number 48, unsay gisulti ni Kristo. Ingon si Kristo dinhi, He that rejected me and receiveth not my words. Unsa may resulta? Hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Nabay giingon diha nga, hukman mo, pinagi sa inyong pagpangadji. Wala man. Nadi ay. Wala, kining pulong sumala ni Ginoong Hesus Kristo, kining pulong nga atong gibasa karon, nga iyang gisulti nga gipatik ni sa balaang kasulatan, nga gipreserbar sa Dios ug hangtod karon atong nabasa, mao ni ang muhukom nato. Mao ni ang tulo ka mga puntos nga kinahanglan natong masayran. Tulo ka mga puntos. Nga di ay ang paglakaw di ay diha sa espiritu. Ang paglakaw day isip Kristohanon, diha na sa espiritu ug dili na sa unod. Life in the spirit. Ang mga point dinhi, number 1, position of the saved. Muni atong kahimtang. Muni ato ang posisyon, isip mga nakaangko na sa kaluwasan. Daghang bitaw moingon nga nganong naluwas man mo nga buhi pa man. Kay ang gipa tuo manggod sa kalibutan nga ang tao makaangkon og kaluwasan o makaangkon og kinabuhing dayon dihang mamatay na physically. Dili na siya tinuod. Usa na siya kadakong bakak. Kay si Kristo nagtudlo dinhi nga ang tao buhi pa iyan ang gitagaan sa kinabuhing dayon. Buhi pa ang tao. Unsa man to si Pablo day? Unsa man silang Jan nagwali og kaluwasan, maayong balita. Patay na dito sila nga nagwali. Si Matthew. Unsa man to si Matthew? Tax collector. Kay tax collector siya. Iyang gibiyaan ang iyang, katong iyang mga kinaukaw kay dato man to si Matthew. Katong iyang mga kabtangan nga iyaang nasurikbot. Surikbot kanang lain man kay ng pulong nga surikbot. Iya abang natigom. Pinagi sa dili maayo nga pamaagi. Sa diyang nakaamgo siya,
ni pasalig siya nga katong iya ang mga butangan na angkon iya tong ipang apod-apod, iyang ipanghatag ba? Ingon ana, so dunay kausaban. Nakita sa iyang ilang mga kaugalingon nga ang tinud-anay, di ba makita na to ang tinud-anay nga Kristiyano unsay lang ipangbuhat. Si John unsay ipangbuhat, si Peter unsay lang ipangbuhat. Mo nang naa, mo ni atong kahimtang kining tulo ka mga butang. Position of the saved, number 1. Number 2, power of the Spirit. Naay power sa Espiritu nga niya na to. Kasi nag-provide sa panginahanglan nga di na to mahimo ang anak. Provision of the Son. Muning mga tulo ka mga puntos. So, dinero tataman. Unya, tempa ka diot. Napaday. Lesson for life. Ang frustration o kapakyasan mao ang dangatan alang sa mga naningkamot nga mabuhi alang sa Dios. Kung ikaw naningkamot karon nga nanginabuhi ka alang sa Dios, pinaagi sa imong kaugalingong kusog, frustration amo gawas ana. Munang daghang kay na kanang failure, frustration and failure is the lot for those who try to live for God in their own strength. Ayaw. Tugyan sa Ginoo. The Christian life must be lived in the power of the Holy Spirit. The Spirit-filled believer will experience the joy, peace, and love God intended for His children. Muna'y tinuod. Our daily dependence on the Holy Spirit will give us power to overcome the sinful desires of the flesh. Kining mga atong unod nun nga mga tinguha ba? So naay mo pugong ana ang Holy Spirit, ang power, ang gahom sa balang espiritu. God sent Jesus into the world not to condemn you, but to make it possible for you to be saved. Muna iyang purpose. You must be willing to turn from your sin and trust Jesus as your Savior and Lord. Mura na iyang gipangita. Mura na iyang gipangayo ni ani sa kalibutan aron sa pagtawag sa mga makasasala. Ikaw kinsa man ka? Ako makasasala ko. Gitawag ta sa Ginoo. Pinaagi sa kaluwasan. Kay gitawag ta na pinaagi sa kaluwasan, nan atong dawaton siya. Kinahanglan nga atong maamguhan nga ang kamaturan mao si Kristo, ang kinabuhing dayon mao si Kristo. Dili ta makabaton og kinabuhing dayon kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Walay laing paagi, walay laing dalan. Di ba? So salamat kayo og kinira nga mga butang atong isgutan unta kini mga butang nga makahatag ni nato og dugang kadasig magtudlo ka nato sa matag adlaw ba sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Kay dili ta muundang, dili ta muhunong sa atong pagkinabuhing Kristohanon hangtod sa pag-abot ni Kristo. Kay siya ni pasalig siya moanhi. Sa dili pa ang 7 ka tuig nga kasagitan, iyang sakgaon ang mga Kristohanon. Ikaw ba, wala ba kay plano o wala ba ka nakaamgo nga sakgaon ang mga Kristohanon? Wala ba ka masibot nga unta maapil ka sa sakgaw? O kay kung wala ka kay balon yana, nan sa sunod nga panahon, kung tagaan ta kay gayon ng Ginoo, kana mo yato ang tunan ang pagsakgaw. Kay kung mabilin ka, apil ka sa 7 ka tuig nga kasakitan. Munay gitawag og judgment seat of Christ. Sa dili pa ang paghari ni Antikristo dinhi sa kalibutan, sakgaw niya ang mga Kristohanon, dalon ito sa langit. Dinhi sa kalibutan, 7 ka tuig nga kasakitan ang matagamtaman. Dito sa langit, awarding. Judgment seat of Christ mana. Human sa 7 ka tuig, dakpon ang yawa, ihulog sa bottomless pit. Unya, munaog si Kristo, o uban ang mga Kristohanon, muhari din sa kalibutan, 1,000 ka tuig. Munang millennial reign of Christ. Human yana, human sa 1,000 ka tuig, buhian na pagbalik ang yawa, sa jutay nga panahon, dayon dakpon og balik, itambog na ngadto sa linaw nga kalayo. Dayon, diha na dayon ang white throne judgment,
white throne judgment. Ikaduha na. Muna siya, muna na dayon. Sumala as bala ang kasulatan ha. Muna ang sa Book of Revelation. Sige lang kaya tunan niya sa sunod nga mga panahon kung tagaan ta kahigayunan sa Ginoo. So aron nga makahibalota nga unsa bay mga future event nga nakalatid sa balaang kasulatan. Muna ang dili ta mahadlok anang the big one. The big one ba nga gikahadlokan. Di ta mahadlok ana kay ang Biblia nagsulti na kanang linog nga matagamtaman sa kalibutan wala pa sukad mahitabo na sa 7 years tribulation period na mahitabo. Kanang ulan, lusok sa ulan nga mga tagak nga ang usa ka lusok 1 talent equivalent sa pila na ka kilogram, 25 kilograms usa ka lusok mo na mahulog gikan sa taas. Yung ikaw masalo nimo ng 25 kilos nga usa ka lusok sa ulan, wa pa na mahitabo. Nahitabo na sa Ehipto pero dili dagko nga lusok, gagmay ra. Ang linog po nahitabo na sa Ehipto, mobalik na sa 7 years tribulation. Okay, so din natataman. Salamat kayo sa mga nagsulod ka ng butaga kay wala naman tayo igong panahon sanglit na pupos sa itong panag-uban. Kaya tanang butang ning kalibutan na doon naman gikinutuban sama sa itong panag-uban nga doon ay panahon sa pagsugod o nini magutluha oras na usab nga kita manamilit. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya. Nunay bi magpasalamat umingon. May buntag iligan.